why, what makes the Philippines sacred? It's not sacred, but we are... Mga lumang video ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na tiyak titindig ang inyong mga balahibo, lalong-lalo na ang pagpunterya sa buhay ng dating First Lady na si Imelda Marcos. Yan ang pag-uusapan at papanoorin natin dito sa ating channel. Kaya't kung ready ka na, tara na! Sino ba namang Pilipino ang makakalimot sa videong ito habang nag-a-announce ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos ng martial law? I signed Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. At kung ikaw ay nabuhay sa makabagong henerasyon ay malamang ay hindi mo to naiintindihan dahil ang tunay na nakaranas nito ay ang ating nakatatanda. Maging ako nga mismo ay hindi ko alam ang tunay na nangyari noong martial law. Pero sa kasalukuyang panahon ay may mga nagsasabi na marami ang nahirapan noong martial law. Pero may mga nagsasabi rin, lalo na ang mga matatanda, na naging maayos ang buhay nila nung nagka-martial law dahil sa katahimikan ng kanilang pamumuhay. Dilaw na dilaw ang inay, oh. Yellow. Ubuhok, tsaka damit. Di, rebredo kayo, inay. Marcos ako. Bakit? Bakit, inay? Ayon sa mga akin, no? Dahil mga ano din yan. Hindi din yan nadarama ang mahirap. Aka po. Mayaman din yan. Marcos na darama? Ayaw, Oo. mga Marcos. Bakit yan makakadalawampung taong nagdahawak ng bansa kung yan ay hindi mo nagawa? Ba. No. Ibig sabihin, bakit yung mga libro ngayon ay puro sinasabi magaling daw yung mga Aquino, hero? Isa libro yung tinuturo sa mga bata. Kanya-kanya din eh. May kanyang gusto si Aquino, mayroong kanyang gusto rin si Marcos. Ay ako gusto ko si Marcos. Mama, sabi nila sa Facebook, kaming mga kabataan source lang daw namin about kay Marcos, TikTok, YouTube at saka Facebook. Di daw totoo yun kasi libro daw yung source nila. Libro ang source nila. O, eto, kukwento ko sa inyo. Ang source natin ay puro kwento na totoong nangyari sa buhay ng mga nakaranas ng panahon ni Marcos. Ang martial law itinatag noong September 11, 1972 ng madaling araw. Bakit ba niya biglang in-announce na kailangan ang martial law? Kasi masyado ng maraming mga rebelde. Kaliwa, kanan na ang mga nagpo-protesta, mga patayan. Ang dami nang namamatay na tao na hindi alam po sino pumapatay at naging aktibo na ang mga CPP, NPA. Kaya itinatag bigla ni Marcos ang martial law. At yung martial law, yan ay batas. Hindi yan masama. Ang nagpasama lang ay yung mga tao na inabuso yung martial law. Napakaganda nga eh. Bakit? Noon pag alas 7 ng gabi, wala ka nang nakikitang nakakalat na tao, mga kabataan sa kalye. Kasi may curfew hours, di ba? Walang mga drugs na nakakalat dyan, yung mga nagbibisyong umiinom ng alak, bawal. Maraming bawal. Kaya yung mga taong mabibisyo at yung mga taong mamamatay tao, galit sa martial law. Dahil nasakal na nga sila eh, di ba? Kasi marami ng mga sundalo na nagkalat. Yon ang ibig sabihin ng martial law. Ang gusto ni Marcos ay katahimikan at walang mamamatay na maliliit na tao. 'Di ba? Maraming pinapatay na noon. Kasalanan ba ni martial law na maraming namamatay? Ang pumapatay ay yung mga taong aktivista. Intindi? Nakalagay ba yun sa libro? Di ba ang nilagay lang sa libro, puro masama? Tama ba na pag-aralan natin yung masasama? Nung kami ang nag-aaral, puro magaganda ang itinuturo sa eskwelahan. Hindi puro paglaban sa bansa natin. Di ba? Hindi puro paglaban sa mga namumuno. O kayo mga kabataan, karamihan, inupahan. O pumunta sa rally, 500. Di ba? Para magkaroon lang ng pera. O tara na doon. Kami, hindi kami nakisali sa ganyan ng mga bata kami eh. Kaya hindi kami nakaranas ng lupit.
Kaya nakaranas ng lupit at maraming namatay kasi sumama nga dahil lang sa 500 na inuupa ng mga aktivista. Sino ba yung mga aktivista? Alam niyo yan. Sinong gumawa ng libro? Oh, di ba? Alam niyo yan. Kayo mga bukis. Nag-aaral na sa, tinitignan nyo, puro kayo bukis. Yung aktual na buhay, ang tignan nyo. Ano ba? Yung bukis nyo, yung libro nyo, ano? Ano yung nakalagay sa aklat? Puro pagre-rebelde, di ba? As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. A republican, a democratic form of government is not a helpless government. When it is imperiled by the danger of a violent overthrow, an insurrection, or a rebellion, it has inherent and built-in powers wisely provided for under the Constitution. Such a danger confronts the Republic of the Philippines. By such means, they tried to conquer South Korea, they did conquer South Vietnam. Why, what makes the Philippines sacred? It's not sacred, but we are protected first by the China Sea. Secondly, it would not be profitable for them to come here. As far as I'm concerned, these are the two basic facts of life. What sanctions do you exercise? I beg your pardon? What sanctions do you exercise that they are afraid of? No, I don't think they're afraid of a small country like the Philippines, but it's not worth the trouble. It would cause, first of all, a rupture of our relations. And I don't believe that China considers that more advantageous. I mean, taking the Philippines more advantageous than, say, maintaining present mutual tolerance. Ang videong ito ay unang pagbisita ni Ferdinand Marcos sa China. Taong 1972 naman nang pagtangkaan ng isang lalaki ang buhay ni dating First Lady Imelda Marcos at nakuhanan pa ito sa live television sa Pasay. ₱72 na tahi ang natamo sa kamay ni Imelda Marcos. At ang lalaki nagtangka sa buhay ni Imelda Marcos ay binawian din ng buhay matapos gantihan ng mga gwardya nito. Siguro hanggang dito na lang muna ang ating video, pero bago tayo matapos, shoutout muna sa ating masugid na tagapanood, at kung gusto mong mapabilang sa kanila, ilike lang ang video na to, mag-message ka sa baba, at syempre, wag na wag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo yung pangalan mo sa susunod nating video. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Paalam! I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.
This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines.